napakaganda po ang hangarin itong at saka yung sadya nitong INSAP project natin. Ito po ay national project or program ng BIFAR kung saan po geared towards sa pag-assessment of yung mga natural stock natin po sa ating mga karagatan. Kasi po ang management perspective natin ngayon ng fisheries ay tinatawag natin ecosystem-based management po. Kung saan dapat alamin natin yung status ng mga different stock of commercially important species of fish natin para po mabigyan natin ng kaukulang management mission. So, kung wala tayong kaalam-alam about sa resources natin, fisheries resources natin, hindi po natin alam kung paano i-manage yung mga natural stock of fish natin sa ating mga karagatan. Kaya napakahalaga nito at dapat ipagpatuloy ito at suportahan in the part of the BIFAR management. Malaki po yung support ng BIFAR management dito po sa INSAP, yung National Stock Assessment Program po. Napakalaki po yung nagawa ng INSAP project doon po sa amin sa Region 9. Kung saan po nag-umpisa po ako sa INSAP project leader po. Kung saan ang simple study po ginawa ng inyong lingkod ay yung tinatawag na gonadal maturity and gonadal development. Kung saan we focus on the dominant species of fish, yung tamban doon po sa Region 9. Alam niyo po, kailangan talaga i-manage para ma-sustain yung resources namin doon, yung tamban. Kasi po we have more than 100 parciner catcher doon po sa Region 9. Kung saan yung 11 fish processing plant ay nangangailangan ng 470 metric ton kada araw para ma-sustain po yung operation ng 11 processing plant na yon. So nag-umpisa po ako noong for 7 years ginagawa ko itong INSAP. Noong una po hindi pa nabigyan ng kaukulan na pansin yung ginagawa ko. Until lately, nung pag-assume ni Director Asis Perez, ay sabi ko nga, tumama din ako sa loto dahil nabigyan po ng kaukulang recognition yung ginagawa namin. At diyan po nag-umpisa yung pag-formulate ng yung closed season or ZAO through the special law, yung ZAO number 1, kung saan ito was signed jointly between the Secretary of the DIUG at saka yung Secretary of Agriculture. So, yun na po yung naging basihan ng pinakamalaking management option o yung management measure ginawa namin doon sa Region 9. Sa umpisa po, dumaan po ang Region 9 sa BIFAR Region 9 sa butas ng karayom sa pagpo-post ng itong closed season doon sa Region 9. Pero sa kalaunan po, through the series of yung consultation, pinangunahan po ni Director Asis Perez, ay nag-level up din po yung gusto ng BIFAR mangyari, pati yung gusto po ng private sector na mangyari. Kung saan ngayon ay na-form na namin yung technical working group na pinapangunahan po ng private sector, local government unit, ang mga members, academe, at saka yung BIFAR, of course, nandoon. So sa ngayon po, ang inyong lingkod bilang Regional Director ng BIFAR Region 9 ay hindi na po yung nangunguna o sa mga pagpo-post ng mga management measure or yung closed season.
private sector na po ang nagli-lead ng pag-manage ng tambag po sa Region 9. So sa ngayon po ay we are happy to inform the public na yung ginawa po namin ay mag-graduate na into the formation of Fisheries Administrative Order. This coming September 25 to 26 ay mag-hold ang National Fisheries and Aquatic Resources Management Council or in PAMC ng meeting po doon sa Region 9 kung saan po ang pangunahing subject o agenda ay yung i-review yung technical papers ng sardine or tamban at saka yung i-deliberate po yung proposed Fisheries Administrative Order para tuloy-tuloy na po yung pag-manage ng fishery resources po. Napakalaki po yung effect ng stock ng tamban doon sa Region 9. Although wala pa kaming on the way pa ginagawa yung proposal para sa impact assessment, yung mga anecdotal evidences po ay napakalaki po yung sinasabi, yung kabutihang dulot ng itong closed season. Una-una po in the province of Zamboanga del Norte, kung saan po yung nag-host yung province na yon ng about 50 bottled sardine plants doon sa Zamboanga del Norte ay nagiging hindi na po seasonal ang supply ng tamban doon. Dati-dati po seasonal. Katunayan po ang mga nagsasabi po ng mga evidences, hindi lang po tamban ang dumami, kasama na yung mga high value species gaya ng palakito, yung barracuda at iba pa yung mga carnivorous species ay dumadami din po at hindi lang dumadami, humahabol din po sa tamban hanggang doon sa malapit sa baybayin. Natural naman po yun in the food chain kung dadami yung pagkain ng malalaking isda, which is in this case na tamban, ay dadami din po yung malalaking isda po. So sa Region 9 naman po ay sinasabi po ng mga plants operator ay umaabot din ng panahon na kung saan halos hindi na maubos, itago nila sa mga storage nila. Kaya ang karamihan po ginagawa na lang yung fish meal. So sabi nga ng isang nagsalita doon, taga Ayala doon sa Zamboanga City, ay bumabaho na daw yung baybayin doon sa bandang sa kanila dahil po doon sa yung sobrang huli ng tamban po. So yun po ay to be proven. Mahirap din magsalita kung hindi yung sabi nga yung science based. Kaya gagawin natin sa madaling panahon yung sinasabi kong impact assessment project po sa Region 9. Ang gusto natin marating in the future ay yung bawat species, mahalagang species ng isda sa base or sa gulf or in other words sa fishing ground natin. Gusto natin ma-determine yung status of stock para po malaman natin kung yung mga exploitation rate, kung saan na ba yung pag-exploit ng isda na yon, mga isda na yon. Kung sinasabi sa technical aspect, in the scale of 10, kung lalampas na doon sa kalagitnaan sa 5, ang ibig po sabihin ay ang resources ay tagilid na at dapat na bibigyan ng importanteng management measure.
gaya po ng ginagawa natin sa Zamboanga City. So, bawat commercially important species of fish ay yan po yung tutumbukin ang ipopokus ng INSAP na gagawan ng assessment at saka yung mga biological study para malaman ang status ng bawat resources sa karagatan natin. Kaya nang nasabi ko, hindi pwede tayo mag-manage or maggawa ng mga important policy gaya ng closed season kung wala tayong knowledge about the status of our stock of fish in our areas. Alam niyo po, we have tried in the past na yung clamor po ng mga fisher folk natin ay yung kakulangan po ng livelihood. At sinubukan po ng government ay i-address yung concern na yun, yung kakulangan ng livelihood by way of providing mga project, mga materials, o anumang mga immediate pangangailangan ng fisher folk. In that case po, nakikita natin, hindi naman po nasusustain yung binibigay natin. Siyempre, mauubos din yung mga materials na yun at maluluma din yun. At hindi po, ibig sabihin, hindi po sustainable yun. Dahil mayroon din po limitation ang government natin and the BFAR in that case. Ang mahalaga po, if we are speaking of ecosystem-based management, ibig sabihin, mapalago natin yung stock of fish sa karagatan, maayos natin po yung environment ng isda para po dadami yung isda, of course. In that case po, yun ang sustainable livelihood sa mga fisher folk po. Dahil ay pumalaot lang sila at mayroon silang isang bangka at mayroon silang pukot at hook and line, sigurado po ay masosolve na po yung pangangailangan ng mga pamilya nila. So, on the other hand, pagka hindi natin ma-manage ng maayos ang mga resources natin at maubos at paubos ng paubos yung stock of fish natin, ay kaakibat niyan po yung kawalan ng livelihood po sa mga fisher folk. So mahalaga po yung padami, ma-enhance natin ang environment, ma-enhance natin ang stock of fish at ma-sustain, ibig sabihin po, livelihood na po yan napakalaki sa mga fisher folk. Yan po yung parating turo po sa amin ng National Director namin po, si Director Attorney Asis Perez po. Ang mensahe natin sa mga mangingisda, yung tungkol dito po sa INSAP, ay pagpasensyahan nyo na po, kinakailangan po ng BFAR, yung cooperation nyo kung nag-data gathering po itong mga technician natin sa inyong mga fish landing site. Siyempre po, kailangan nila po yung isda para sukatin at timbangin at hindi naman po yan kukunin nila, ibabalik naman din po sa inyo. Kaya kinakailangan po namin ng cooperation nyo. For after all, ang ginagawa po ng mga bata na yan, mga technician na yan, ang ginagawa po ng BFAR ay para po sa kapakanan ng buong fisher folk sa buong bansa po.